Welcome back na naman po sa pinabagong video natin. For this video, pag-uusapan natin is aircon. So mayroon po akong konting ituturo sa inyo na konting kaalaman regarding sa aircon. Kasi before kasi sobrang dami nagtatanong regarding sa settings ng aircon. Kung sino nga ba yung matipid dito or para saan ba yung mode ng aircon na ganito. So yun yung pag-uusapan natin mga boss. So tara, simulan na natin. So kung nagbabala kang bumili ng aircon at meron kayong ginagamit na aircon ngayon, tapos meron kang gustong malaman regarding sa mode na tinatawag ng aircon. Kasi sa isang aircon, meron tatlong mode. Isang cool mode, may fan mode, and then merong dry mode. So ngayon, titingnan natin kung sino nga ba dun sa tatlo yung pinakamagandang gamitin or mas tipid sa kuryente, di ba po? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero take note, disclaimer lang, hindi tayo professional regarding sa mga ganito. So yung sinishare ko sa inyo is based lang din sa knowledge ko and then sa experience ko. And then sa natutunan kong pag-aaral regarding dito. Usually po yung settings na to is meron to sa halos lahat ng window type or mga split type na aircon. Tapos may remote control siya. Inverter man to or non-inverter. So simulan na natin yung tatlong mode na i-discuss natin. So yung una, meron tayong tinatawag na fan mode. So yung fan mode po, pag once po yan nag-ooperate, so ang gagana lang yan is yung fan niya naka-on, hindi yung compressor niya is naka-off. Di ba po? Tapos yung logo niya is ganyan kung nakikita nyo, yung parang fan. So ano nga bang purpose ng fan? So yung fan kasi, once na ginamit mo yan, is hindi po lalamig yung aircon nyo. So kumbaga parang gumamit ka lang ng electric fan dun sa loob ng kwarto nyo. Di ba po? So hindi talaga lalamig yan. So meaning yung consumption niya sa kuryente usually napakababa lang. Possible niya nasa 45 watts lang or 35 watts lang. Depende sa wattage ng fan motor ng aircon nyo. Di ba po? So yun lang yung consumption yan. Kaya kung sa patipiran po, syempre pinakamatipid yan yung fan mode. Yung nga lang, hindi lalamig yung aircon nyo kasi nga naka-fan lang kayo. Tapos hindi rin kasi ganun kalakas yung buga ng fan ng isang aircon. So kung gagamit po kayo ng fan mode sa isang aircon, mas ina-advise ko sa inyo, gumamit na lang po kayo ng electric fan. Diba po? Mas okay pa po yun. So yung pangalawang mode natin sa isang aircon is yung cool mode. So meaning yung cool mode, yung operation nito is naka-on yung fan niya and then naka-on din yung compressor niya. Yung logo niya yung parang ganyan, yung snowflakes na tinatawag. So syempre sa isang cool mode, dito papalo ng gusto yung compressor nyo. Di ba? So gagana yung compressor nito, mas malamig yung kwarto nyo since naka-on yung compressor tapos yung fan niya. Kung sa consumption ng kuryente, syempre mas malakas sa consumption ng kuryente yung cool mode natin, di ba? Pero kung inverter naman yan, nagbabari naman yung compressor niya, nagmi-maintain siya, and then nagmi-minimum and then nagma-maximum. Tapos syempre, pwede nyo ring palitan yung temperature nyo, 16 to 30. So yun po yung tinatawag natin na cool mode. Pero when it comes sa consumption, aasahan nyo po talaga na mas mataas consumption yung cool mode natin. Yung susunod na mode ng aircon is yung dry mode. Medyo marami pong nalilito dito na minsan may nababasa pa ako na mas tipid daw to sa kuryente, ganyan-ganyan, hindi daw lumalamig, di ba? Although marami naman nagbablog regarding sa ganito, pero yung dry mode kasi, based sa akin based sa experience ko hindi sa knowledge ko, pag dry mode operation, so yung fan niya naka-on, pero naka-low operation lang. So meaning naka number 1 lang yung fan niya. And then, yung compressor niya is naka-on din. Pero yung compressor niya kasi, naka-on din. Pero yung compressor niya, naka-on lang, naka-slow operation lang. So meaning, hindi siya gaya ng cool mode na nagtuturbo kagad or nagma-maximum siya or pinupwersa kagad yung compressor para mapalamig yung isang kwarto. So dito, naka-slow lang operation ng compressor. So, hindi ito yung bigla ang lamig yung area. So, kumbaga, dahan-dahan lang yung operation ng aircon niya. So, ganito mag-operate yung compressor pagdating sa dry mode. Yun po yun. Tapos po sa dry mode, bali ito rin yung tinatawag na dehumidifier. So, meaning, yung humid dun sa kwarto nyo, tatanggalin niya. So, tinatanggal niya yung humid sa air dun sa kwarto nyo. Ito yung parang pagpapasok po kayo sa kwarto nyo or yung biglaang ulan, yung malagkit yung hangin na pakiramdam. Kasi dun kasi sa hangin sa loob ng kwarto nyo, yung humid, mayroon kasing tubig na kasama yon. Tubig na kasama. Kaya parang malagkit sa pakiramdam. Ngayon, kumbaga ito yung time na pwede mong gamitin yung dry mode, di ba po?
yun yung time na pwede mong gamitin dry mode. Tapos dito naman, dito sa ibang aircon, yung temperature niya is pwede siyang ma-adjust ng 16 to 30 degrees yan. So may option siya. Yung nga lang sa other brand kasi naka-fix yung ambient temperature. So meaning hindi mo na siya pwedeng palitan. So naka-fix lang siya. Sample, naka 30 lang yung ambient temperature niyo. So hindi mo na siya pwedeng baguhin. Pero sa ibang aircon kasi pwede mong ilagay pa rin sa 16 yan or kung sang degrees yung gusto mo, di ba po? Pero yung pan niya kasi naka number 1 lang yan. Di ba? So yun yung operation ng isang dry mode. So yung dry mode para kayo may dehumidifier dun sa kwarto nyo gamit yung aircon nyo po. So kung tatanungin nyo ako mga boss kung sino yung pinakamalakas sa kuryente, syempre yung cool mode. Kasi doon, yung compressor niya kasi naka full blast yung operation ng compressor nun. Even yung fan motor niya. So pwede kang mag 1, 2, 3 maximum and then maintain and then minimum. So doon naglalaro kasi yung compressor, di ba? So syempre pinakamalakas yun yung cool mode. Kasi the same time, mas magpo-provide naman siya ng comfort kasi kaya niyang ibigay yung lamig na target mo. Yun yung cool mode. Tapos dito naman sa dry mode kasi actually mas matipid to ng dihamak doon sa cool mode kasi dito yung fan speed niya is naka-slow lang, naka number 1 lang. Tapos sometimes yung ibang aircon is hindi mo pwedeng palitan yung temperature, naka-fix lang doon kung 27 man yan. Kasi yung compressor niya is naka-slow lang ng operation. So hindi mo siya pwedeng biglain or puwersahin kaagad kasi naka-slow lang siya. Kumbaga, nagbe-base lang din siya dun sa settings ng dry mode, di ba? Pero syempre po, yung pinaka-advantage kasi ng dry mode, ayun nga, kung nag-uulan and then masyadong mataas yung humid sa kwarto nyo, naiirita kayo dun sa kwarto nyo kasi sobrang taas ng humid, di ba? So ito yung kailangan nyo dry mode, which is hindi to ganun kalakas sa consumption ng kuryente. Pero syempre, hindi kayang i-provide ng dry mode kasi yung sobrang lamig na kailangan nyo. Kumbaga hindi kayo masasatisfy dito kasi yung purpose niya kasi iba, 'di ba? Kasi ang purpose niya is mag-dehumidify ng ng humid, 'di ba? Yun yung purpose niya. Tapos syempre yung fan, yun yung pinakamatipid sa kuryente, 'di ba? Kasi hindi naman gumagana yung compressor doon. Pero syempre hindi ka masasatisfy doon kasi hindi naman lalamig yung area mo, 'di ba? Kung gagamit ka ng fan sa isang aircon, mas isasuggest ko, gumamit na lang po kayo ng electric fan para masatisfied pa kayo, di ba? Mas malamig pa yung electric fan compare dito sa fan ng isang aircon. Di ba? Doon sa iba kasi actually pwede nyo gawin or pwede nyo gamitin yung fan para saan. Yung fan po kasi, lalo kung naka-split type ka, after nyo gumamit ng aircon, yung indoor unit ng aircon nyo is may moist po yan. Basa po yung evaporator niyan, panigurado. Ngayon, para hindi mamuo yung molds or yung amag dyan, di ba? Para matuyo yung indoor unit. So, pwede mo gamitin yung fan. Kahit mga 5 minutes lang or 10 minutes. So, i-fan mo siya para mag-dry, matuyo yung evaporator ng indoor unit ng aircon nyo, di ba? Para hindi mamahaw. Para sa akin, yun yung purpose ng fan, di ba? So, yun lang. Napakasimple lang ng discussion natin. So, sana kahit papano, may natutunan kayo. So, sana mas marami akong magawang vlog ngayon. Although medyo busy ako. So yun lang po, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi po kang updated sa mga video na aking gagawin. Yun lamang po. Peace out.